Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 4 ng hapon yung ating minomonitor po na si Typhoon Goryo with international name na Podul. At uli itong namataan 325 kilometers po hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Meron itong taglay na hangin na 140 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugsunan na hanggang 230 kilometers per hour. At mabilis pa rin kumikilos west-northwest at 25 kilometers per hour. So sa ngayon po, wala nang direktang epekto itong si Bagyong Goryo sa alimampanig po ng ating bansa. Subalit andyan pa rin ang mga pag-ulan, dulot pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat. So sa ngayon po, base sa ating latest satellite animation, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa at lalawigan ng Quezon simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. So make sure po kung lalabas ng bahay ngayon, magdala po ng payong kung kinakailangan at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, simula ngayong hapon hanggang bukas is partly cloudy to cloudy skies at may tsansa din po ng mga saglitang ulan, mga usually 1 to 2 hours ang tinatagal at meron din mga thunderstorms. Kaya may magbaon din po ng payong kung kinakailangan. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong low pressure area or bagyo na mabubuo sa loob ng 3 araw at papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin yung ating monitoring sa mga cloud clusters o kumpul ng ulap sa kaliwa at kanang bahagi ng ating bansa. Base naman po sa huling track nitong si Bagyong Goryo, inaasahan nga po na kikilos ito sa pagitan po ng mainland China and Taiwan ngayong gabi at bukas ng madaling araw ay nasa may mainland China na ito at kikilos pa rin po west-northwest hanggang sa tuluyang humina na from severe tropical storm down to low pressure area pagsapit po ng Friday. Nag-landfall po ito sa may southeastern Taiwan kaninang 1 p.m. at lumabas naman ang ating area of responsibility alas 4 ng hapon. At base na rin sa ating latest track po, yung malalakas na hangin itong kulay dilaw po na circle associated po sa malakas na hangin itong si Bagyong Goryo ay hindi na po dumadampi sa ating kalupaan. So wala na po tayong tropical cyclone wind signals sa lalawigan ng Batanes. Pero nandyan pa rin po ang aasahang mga pag-ulan. Sa mga susunod na oras, mataas pa rin ang tsansa na hihigit pa sa 50 mm po ang dami ng ulan sa lalawigan po ng Batanes. Mag-ingat po sa banta pa rin ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga malapit po sa ilog. At posible rin po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar knowing na nagkaroon ng malalakas na ulan sa nakalipas na 2 araw. Pero simula po bukas, mag-i-improve na yung weather conditions dito sa may extreme northern Luzon. At para naman sa lagay ng ating panahon bukas, araw ng Huwebes, August 14, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan sa may southern Luzon, kabilang na ang Bicol Region pa rin, malaking bahagi ng Mimaropa at lalawigan ng Quezon dahil yan sa umiiral na southwest monsoon or hanging habagat. Minsan malalakas po yung mga pag-ulan umaga pa lamang, kaya mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, may mga tsansa na ng mga pag-ulan over the rest of Calabarzon, Aurora, Cagayan Valley po, asahan sa umaga pa lamang may tsansa na ng mga pag-ulan. Most of the day magiging makulimlim ang panahon. Partly cloudy to cloudy skies naman over Metro Manila and the rest of Luzon. May tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. So make sure na meron pa rin daladalang payong. Dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon. Between 26 to 32 degrees naman ang temperatura. Gayon din sa may Tuguegarao City. Habang sa may Baguio naman, from 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, bukas magiging maulan pa rin po dulot ng habagat at pinakamalalakas at madalas ang mga pag-ulan sa Palawan, Western Visayas and Negros Island Region. Mag-ingat din po sa banta ng baha at landslides at laging tumutok sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories and even heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Puerto Princesa mula 25 to 31 degrees habang sa may Metro Cebu mula 26 to 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, malaking bahagi din po nito. Umaga pa lamang ang magkakaroon na ng cloudy skies at sasamahan din po ng kalat-kalat na ulan. Kabilang na dyan ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, ganyan ang Northern Mindanao, hilagang bahagi ng Caraga Region, including Surigao del Norte, Dinagat Islands and Agusal del Norte, malaking bahagi pa ng Soxargen and Davao Occidental, mataas ang tsansa ng ulan within the next 24 hours. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Caraga and Davao Region, umaga, partly cloudy to cloudy skies at pagsapit ng hapon hanggang gabi magkakaroon din po ng mga pag-ulan. So make sure din po na merong daladalang payong.
Ang ating mga kababayan po sa may Zamboanga mula 26 hanggang 30 degrees ang temperatura, habang sa may Metro Davao naman mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon po, tinanggal na natin yung gale warning dito po sa baybayin ng Batanes, pero nananatili pa rin maalon dahil dun po lumampas itong si Bagyong Goryo malapit, no? Mula 2.5 to 3.7 meters, nasa halos isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon pa rin po ang mararanasan. Overnight po yan. So delikado pa rin ito for small sea vessels. Sa natitirang baybayin ng Luzon, kabilang po ang baybayin ng Manila Bay, nasa around more or less 1 metro ang taas ng mga pag-alon. Tumataas yan kapag may mga thunderstorms hanggang 2.5 metro. Habang sa may Visayas and Mindanao, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon sa susunod na 24 oras at tumataas lamang hanggang 1.5 meters sa malayong bahagi po ng Pangpang. At para naman sa ating 3-day weather outlook pa, over this Friday hanggang sa weekend, aasahan pa rin po ang mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin po yan sa umiiral na southwest monsoon or hanging habagat. Dito sa Luzon, asahan pa rin natin ang mataas sa tsansa ng ulan Friday and Saturday, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, at pagsapit ng Sabado, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa may Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region. Dahil nga yan sa habagat, kaya't minsan malalakas ang mga pag-ulan, kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa at makipag-coordinate na po sa inyong mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuation dahil may mga lugar po, lalo na sa mga bulubundukin, na magiging malakas ang mga pag-ulan. Pagsapit naman ng linggo, that's August 17, aasahan din po ang mataas sa tsansa ng ulan sa Luzon. Over the western side naman po, no? Itong Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, down to Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and Palawan. Diyan po pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Habang yung mga hindi natin nabanggit na lugar, aasahan naman yung improving weather conditions at meron pa rin mga saglit na mga pag-ulan at mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit ng Friday and Saturday, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng habagat. At inuulit natin, pinakamatataas ang tsansa ng ulan dito pa rin sa Antique, Aklan, sa may Guimaras, Iloilo, down to Negros Island, asahan ang matataas sa tsansa ng mga pag-ulan doon. Mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at landslides at lagi tumutok sa ating mga updates. Hindi natin inaalis yung chance na magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall warnings po, no? Then kapansin-pansin, pagsapit ng linggo, bubuti yung panahon sa malaking bahagi ng Visayas, and at the same time, umiinit po pagsapit ng tanghali, possible yung hanggang 33 degrees Celsius na temperatura at meron pa rin mga pulupulong pag-ulan. At pagsapit sa Mindanao, pagsapit po ng araw ng Friday, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa may western portions, itong Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Then pagsapit ng Sabado naman, August 16, Zamboanga Peninsula pa rin po ang mataas ang tsansa ng ulan, gayon din ang Basilan and Tawi-Tawi. At habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, may tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan, lalo na sa dakong hapon hanggang sa madaling araw. Then sa linggo, fair weather conditions na sa malaking bahagi ng Mindanao at magiging maaraw naman at some point umaga hanggang hapon at then at some point sa gabi, meron pa rin mga pulupulong ulan at mga localized thunderstorms. Si Haring Araw po ay lulubog 6:19 mamaya at sisikat bukas 5:42 ng umaga. Yan pa rin na latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.